Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Umpisahan na po natin, komentuhan po natin ito pong sagot ni Garbage In, Garbage Out ng Malacanang. Yung po sa Vice President, yung issue po ng credit grabber, mga tambay. At syempre po, yung issue na rin po ng korupsyon nila. Pakinggan po natin si Garbage In, Garbage Out na tinatawag ng Vice President. At komentuhan po natin. Umpisahan na po natin. Ito po, setup ko lang po, mga kababayan. During that time, Another topic lang po, reaksyon ng palasyo doon sa sinasabing parang credit grabber po ang Pangulo. Doon po sa Bukana bridge na inopen po, na sinasabi po niyang naaprubahan ng mga 2022 at 2018 pa daw po yun under the previous administration. Sino po ang bumabatikos? Sino po ang nagsabing credit grabber? Parang wala po tayong nadinig na ganun. Wala akong konteksto. So, kung hindi natin alam kung sino nagsabi at ito ay sa tabi-tabi lamang, hindi na po natin ito dapat pansinin pa muna. Dahil alam naman po natin, sa ngayon po, ang sinabi po na Bukana Bridge ay natapos po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Another topic lang po, reaksyon ng palasyo doon sa sinasabing parang Nakakahiya po kasi, mga tambay. Taong bayan po kasi ang nagtatanong. Ngayon, pagka po nabibisto na po sila, syempre po, ipagsisinungaling po nila yon. Sino raw po ba nagtatanong? Taong bayan, lalong-lalo yung mga kababayan natin sa Mindanao. Napakaraming tao po sa Mindanao, lalong-lalo sa Davao City. Nagtatanong sila dahil credit grabber nga naman ang Pangulo. Hindi man lang pinasalamatan si dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Samantalang wala naman po siyang nagawa doon sa proyekto na yon dahil 100% funded ng China o ng China. Hindi po ba? Ito pa po, mga tama, yung isang issue. Pakinggan po natin. Ganyan po talaga sila. Hindi po direktang sumasagot yan, mga bayan. Yung tanong, itatanong din sa'yo. Ganyan po ang tagapagsalita. Kaya tinatawag na garbage in, garbage out. Ikaw na nagtatanong, ikaw pa tatanungin. Ganyan po katindi. Ito pa po, mga tambay. Yusek, magkano po ba talaga yung total budget ng flood control from 2022 to 2025 po? Meron po bang maaaring maging liability ang Pangulo dito po sa maanomalyang flood control projects? Ang 2022, kung mapapansin po natin, ay hindi po ang sa panahon ni Pangulong Marcos to ginawa. Nagsimula po sila for the 2023, 2024, and 2025. At ang lahat po ng budget nito ay makikita naman po sa GAA. At ito po ay nakapublish naman. At ang patungkol po sa liability na tinatanong po ni Ms. Eden, ano po bang liability ang naiisip po ninyo? Binabanggit po kasi na since ang Pangulo ay alam din po niya yung budget, parang ano po ba yung kanyang pananagutan din bilang Pangulo po ng ating bansa. At mukhang hindi agad nalaman. Ano po kasi dito, itong 3 years lang na ito, nabanggit ng Pangulo itong mga contractors, ibinunyag niya yung 15, tapos nag-inspect po siya, nakita na may mga ghost projects. Dito sa mga flood control po na ito sa buong 3 taon ng kanyang panunungkulan po. Tandaan po natin, mismo ang Pangulong Marcos Jr. ang nagpapaimbestiga. Dahil nalaman po niya kung ano ang nangyayari at siya po ang bumisita mismo. Wala pa pong Pangulo sa history na gumawa ng ganitong malawakang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. Kahit natamaan ang kanyang administrasyon, matapang ang Pangulong Marcos Jr. na ito ay paimbestigahan. Dahil sa pag-iimbestiga na ito, naisiwalat din at napatunayan ni Secretary Bato de la Rosa na ang mga diskaya ay 2016 pa pala namamayagpag para sa flood control projects na sila mismo ay nasasabing sangkot sa ghost flood control projects. At yung nirereklamo ni Mayor Magalong na rock netting ay 2018 pa pala ito proyekto.
At yung nireklamo kay Pangulo na binisita sa Bulacan ay 2021 pa pala ito na nagawa. So dahil sa malawakang pag-iimbestiga na ito, marami po talaga tayong malalaman at yan po ang gusto ng Pangulo para ipaalam sa bayan ano ba ang nangyayari, ano ang sitwasyon at kailangan mapanagot ang dapat na managot. Nasagot po ba yung accountability ng Pangulo? Yung tanong po ng newscaster, mga bayan, nung broadcaster, natanong po ba yung tanong kung magkano po lahat ang budget po magmula po nung umupo, lalong-lalo po nung 3 taon. Nasagot po ba? Hindi. Isinisi sa dating Pangulo Duterte lahat po ng sinasabing ghost project, flood control, at nagiging bayani pa ngayon ang kanyang amo. Dahil sa kasaysayan daw po ng administrasyon, lalo ng Pangulo, ay bukod tangi lang daw po si Bangag o si Bongit na tinatawag na kanyang ate na nakapagbunyag po ng malawakang korupsyon. At ganun din naman po ang sinasabi po natin, mga kabayan. Sa kasaysayan po ng history ng Pilipinas, tanging si Bongit lang po at si Bangag ang nakagawa ng history na mahigit 3 taon korupsyon, bilyon-bilyon, daang bilyon at trilyon na korupsyon umano sa kasaysayan ng bansa. Bukod tangi po siya, kauna-unahan po siya sa kasaysayan. Sa mahigit 3 taon lamang, flood control pa lang yan, wala pa ang iba, mga kababayan. Kasaysayan at history rin po sa kasaysayan ng bansa na meron po na presidente na sangkot po sa illegal na pulburon at coke. Gumagamit pa ito. History po. At yung sinasabing history rin po, mga kababayan, ang pagiging credit grabber din niya umano. Hindi nga niya po nasagot yung credit grabbing Hindi po ba? Dahil nga po nakakahiya. Dahil alam din po mismo ni garbage in, garbage out na tinatawag ng Vice President. Alam niya po yun. Hindi naman po tanga yan. Napakatalino nga Nakita niyo po? Nakita niyo po yung isang tagapagsalita na defensive. Lagi po siya nakadepensa. Kaya nga po wala silang maipagmalaking proyekto dahil defensive. Dahil ang proyekto lang po nila, kaya lagi niyang dinidepensahan at dinadala po ang issue kay dating Pangulong Duterte na napakarami pong nagawang build. At yung sinasabi niya na nung panahon ni dating Pangulong Duterte na si Diskaya, ang pamilya Diskaya ay nakakakuha na ng proyekto 2016 pa lamang. Tama! Lahat naman po ng contractors ay nakakakuha po ng proyekto panahon pa ni dating Pangulong Duterte at panahon pa ni Pinoy at panahon pa ni Gloria at panahon pa ni Erap at panahon pa ni Ramos. Meron na po yan. Hindi po ba? Ang tanong, napakarami po ba na pumutok na 5,500 na hindi maipaliwanag na ghost project at napakahina, low standard ang mga proyekto? Meron po ba pumutok sa mga nakarang administrasyon? Di po ba wala? At yung sinasabing tines, na-testing nga sila Sino po ba nag-testing sa gobyerno ni Bangag, ni Bongit umano? Di po ba nasa itaas? Ang Panginoon, tinesting po yung kanyang katarantaduhan at kawalang hiyaan umano, kasinungalingan at pagnanakaw. Kaya nga po napakaraming namatay na mga Pilipino sa kasinungalingan at pagnanakaw nila umano. Hindi po ba? Magmula sa Bicol, Luzon, Mindanao at Bisaya, may mga natsugi sa kasakiman nila sa pera umano. Hindi po ba? Kaya po, ito pong tao na ito mga tambay, itinatama lang po natin ang kawalang hiyaan umano nila. Ang mga kademonyohan nilang ginagawa umano sa ating bansa at sa ating mga Pilipino at sa ating mga buwis, mga kababayan. Yan po mga kababayan, nilinaw lang po natin ang issue po na hindi po nila masagot-sagot. Number 1, ang pagiging credit grabbing ni Bongit. At siyempre po ang mga issue, lalong-lalo po kung gaano kalaki ang nakuha o binudget nila galing sa taong bayan sa ating buwis at sa mga inutang nila na tayo'y nagbabayad. Hindi po nila masabi
at tayo pa gustong mag-research doon sa budget sa GAA kung gaano kalaki ang pinoroyekto nila 2023, 2024 at 2025. Pero meron naman po tayong record, mga tambay. Ang nailagay po nilang insertion, lalong-lalo po sa 2023 ay mahigit 300 billion, mga kabayan. At ang 2024 po ay mahigit 500 billion. Ang 2025 po ay mahigit 473 billion. At usapin pa po dyan yung 2025 na mga naidagdag nila na mga blanco. Blanco po, pero bigla pong lumobo na 241 ang naisingit nila. Billion, 241 billion. Kung hindi po nagkakamali si Kamanong, mga kababayan. At yan po'y usapin pa rin po sa Korte Suprema. Iniintay po natin ang desisyon ng Korte Suprema sa 241 billion na naisingit nila sa mga blanco na nagkaroon po ng himala. At pinirmahan po yan ni Bongit, mga kababayan. Yan po, mga kababayan. Thank you po sa gusto po natin tambayan, mga kababayan. Dito po sa issue po na talagang nakakahiya, mga kababayan. At pati po ang tagapagsalita na garbage in, garbage out ay hindi po maipinta ang kanyang pagmumuka. Pagka po siya'y tinatanong na, direct to the point. Ang layo-layo po ng sagot at puro po paglilihis sa issue ang kanyang sagot. Hindi niya po masagot ng direkta ang tanong sa kanya. Thank you po. Ingat-ingat po tayo, mga kabayan. Lalo-lalo po sa gusto po natin tambayan, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong, at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo, mga kabayan. Ingat-ingat po kayo. At lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. At yung panalangin po natin, mga tambay, na tayo pong maingatan po tayong lahat, ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, na tayo po ay mailayo lahat sa kapahamakan, mga kababayan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makalabas na po siya sa lalong mabilis. At syempre po, happy holiday po, mga tambay. At ang happy Merry Christmas and Happy New Year. At araw-araw po ay Pasko po sa ating puso. At syempre po, tayo po'y manalangin na ang ating pong ating Vice President ay maingatan po nang muli pong mabago at maiayos po ang ating bansa at mapanagot po ang mga kawatan na nagpahirap po sa atin na mahigit 3 taon at patuloy pang nagpapahirap ang mga ito. Ingat-ingat po tayo, mga kabayan. Happy weekends po. Ingat-ingat po. Maraming salamat po. Bye-bye.